Atin pong basahin Proverbs chapter 11 verses 24 to 25. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Amen. Ito na yung totoo. Amen. The Lord will bless upon reading His Word. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat pong muli na idinako mo ang bawat isa sa amin upang patuloy na makinig ng iyong mensahe, Panginoon. Kinikilala po namin, Lord, sa ganang amin, hindi po namin itong kayang unawain. Ngunit sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ng banal na Espiritu, malaya po naming maunawaan ng malinaw ang mensahe mo, Panginoon. Lord, ang iyong abang lingkod, itago mo po ako sa inyong likuran. Let your glory, O God, be exalted in this place. Wala pong ibang tao na maparangalan, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, at patuloy naming sinisilyuhan ng iyong banal na dugo ang lugar na ito. Maging ang aming puso, maging ang aming isip, upang ang gawa ng kaaway will not overtake upon us, Lord God, as we listen to your holy word this morning. Be exalted, Lord, in our midst. Hallelujah. Punuin mo ng iyong kapangyarihan ang lugar na ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord. Continue, Lord, to illumine our mind. Liwanagin mo ang aming mga puso. Nang sa ganon, lubos naming maunawaan at maintindihan ang iyong kalooban at ang iyong layunin sa aming mga buhay. Dakila ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Hallelujah. Sa umagang ito, ano po ba yung ine-expect nyo sa Panginoon? Blessing. Wow, blessing. Ayaw nyo ng pagsubok? Kasi sa palagay ko, sa umagang ito, pagsubok ito eh. Totoo ba? Kasi madalas, pag blessing, talagang halos, ano tayo? Very, what we call that? Very open tayo. Kumbaga, very willing tayo. Amen? Pag blessing, totoo po ba? Willing na willing tayo. Sino ba naman ang hindi willing? Blessing yan eh. Amen? Nobody wants to bless, to receive the trials and the persecution. Pero pag blessing, nako, gusto natin. Amen? So ngayon po, I want you to pray to the Lord and magkaroon tayo ng spirit of acceptance kung ano yung sasabihin ni Lord sa umagang ito. Hello! Kasi palagay ko, ito talaga yung gusto ni Lord sa atin. Tama po ba? So sabi po sa binasa natin, sa teksto po natin, napakalinaw po ng ating teksto. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang ating topic ngayon ay generosity in God's kingdom. So sabi po sa binasa natin, ang taong mapagbigay, sabi po sa Tagalog, ay lalong yumayaman. Wow! Napakaliwanag! Walang maghihirap. Kaya sa umagang ito, nais ko pong dalhin kayo, ay, dinadalangin ko na magiging mababaw lamang ang pagpapaliwanag ng Diyos sa atin sa umagang ito. Nalubos po nating maintindihan na when it comes to generosity, mayroon palang pagpapala. Amen? Amen? Maliwanag sa talatang ito sa Tagalog. But if you are generous, mas lalo kang yayaman. Amen. Pero may kabaliktaran. Ang sabi roon, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Sabi doon sa English, yung withholding and stingy. Yung nagpipigil ka, at yung sabi yung stingy, yung kuripot ka. Ang sabi ng pag ganon, lalo kang
maghihirap. You will suffer more, ang sabi ng salita ng Diyos. And verse 25, ang sabi rito, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. Ayan na naman po. Ang taong matulungin ay sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So what is the importance of being generous sa ating mga paglilingkod sa Panginoon? What is the importance of generosity in the Christian life? So bago po natin talakayin yun, kailangan maunawaan natin na sa kaharian ng langit, ipinakita na niya kung gaano siya ka-generous. Naintindihan po ba natin? Kung gaano ka-generous ang Diyos sa atin? Kaya nga ang sabi roon, iniwan niya, naging pulubi siya, naging mahirap siya para ikaw ay umaman. Anong sabi ng pinakamababaw na pahayag ng Diyos sa kanyang mga salita? John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Di ba? Ibinigay niya sa kaharian ng langit, ipinakita niya na kung gaano siya ka-generous. Inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo na naging mahirap ay magiging mayaman. Hello! Yan po ang maliwanag. Kaya po, may tinatawag po tayong sa Bible, may tinatawag na prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Kaya dito po, dapat po nating maintindihan na sa ating pagbibigay, meron nang nagpakita ng kung gaano dapat tayo magiging bukas palad sa ating pagbibigay sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na nagbibigay ka, pulubi ang Diyos. Hello? Walang mawawala sa Diyos kahit hindi ka magbigay. Tandaan mo yan, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay mayaman. Bakit kailangan talaga magbigay? Bakit kailangan na maging bukas tayo yung puso natin sa pagbibigay? Sapagkat ang kaakibat po nito, hindi po naman talaga sa doon sa bibigyan mo. Kundi ang pangako ay doon sa mga magbibigay. Ay napakaliwanag po, mga kapatid. Ang sabi po ng verse 24 sa Proverbs chapter 11 verse 24 na mayroong pagpapala sa mga taong nagbibigay. Ang pangako ay sa mga taong nagbibigay, hindi po sa binigyan mo. Tama po ba? Ang isa nga ritong magandang halimbawa, yung balo. At dalawang taong nagbigay, yung mayaman at yung balo. Alam mo yung balo, dinala niya yung kanyang offering, yung kanyang ibibigay na nakayuko siya. Dahil sinasabi niya, Lord, ito na lang po, ito na po lahat ang aking maibibigay sa iyo. Nakayuko siya. Na ibinibigay niya, wala na pong natira sa akin. Nakayuko siya, nagpapakumbaba siya. Na dinala niya doon sa altar ang kanyang offering. Samantalang ang mayaman, grabe, nagmamayabang pa, winawagayway. Wala kayo. Ang laki ng ibibigay ko, di ba? Alam mo, hindi naman sila tumitingin kung gaano kalaki ang amount na ibibigay mo. Hindi siya tumitingin. God is not after kung gaano kalaki ang ibibigay mo sa gawain ng Diyos o sa mga lingkod ng Diyos. Ang tinitingnan niya ay ang puso mo kung gaano ka magbibigay, kung taos sa puso mo na ibibigay mo sa Panginoon. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. So kasi po, may prinsipyo po, there is a principle of sowing and reaping. Natatandaan nyo yung sinabi sa Luke chapter 6 verse 38? Na ang sabi ni Jesus, give
and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So ano pong ibig sabihin nito? Kung ano yung sukat na ginawa mo, yun din ang sukat na ibabalik sa'yo. Tama po ba? Mag-i-expect ka ba na mag-aani ng marami kung konti lang naman ang itinanim mo? Tama po ba? Hindi ka pwedeng mag-expect. Kasi, sabi rito kung anong sukat ang itinanim mo, yun din ang sukat na ibabalik sa'yo. Amen po ba? So, yung generosity po, pinapahintulutan ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano para po, una po, para mag-participate ka sa gawain ng Diyos. Tama? Para mag-participate ka, biruin mo. Kahit nandiyan ka lang sa bahay mo, may participation ka na sa gawain ng Diyos. Para maipahayag ang salita ng Diyos. Amen? Para ka na rin nagmi-mission. Sabi nga nung isang missionary, para ka na rin nagmi-mission. Amen? Nasa bahay ka lang, ginagamit ka ni Lord. Kabahagi ka ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Tama po ba? So napakaliwanag po rito na ang Diyos po ay nais niya ng tayo po ay maging kabahagi sa kanyang salita. Sapagat ang generosity po ay unang ipinakita ng ating Diyos Ama. Yung kanyang kaisa-isang anak ibinigay sa atin. Alam niyo, masigit pa yon sa mga material na bagay. Inialay niya ang kanyang buhay nang sa ganon, tayo pong lahat ay maligtas. Amen po ba? So, yun po ang sinasabi doon. Yung prinsipyo, the principle of generosity, na sinasabi rito, na kapag ikaw ay naging generous, ang totoo niyan, hindi ka talaga maghihirap. Knowing that God will bless you in return. Amen? God will bless you in return. Hindi siya nagsisinungaling, kapatid. At tandaan po natin, wala pong papasok sa kaharian ng langit na maramot, na kuripot. Hello? Yan nga sinasabi ko kanina. Ayaw talaga natin ng pagsubok. Amen? Gusto lang natin pagpapala. Pero alam nyo, ito yung katotohanan. Walang papasok sa langit na kuripot. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, tandaan mo, walang papasok sa langit na kuripot. Amen? Tama po ba? O gusto nyo ng example? Yung binatang mayaman. Naalala nyo yun? Sabi niya, tanong niya sa Panginoon, Lord, ano ba ang dapat kong gawin para makatanggap ng buhay na walang gan o sa ibang salin? Ano ba ang dapat kong gawin para makapasok sa kaharian ng langit? Sabi ni Jesus sa kanya, ganito, gawin mo ang ganito, ganito, ganito. Sumunod ka sa mga sinasabi ko sa utos, sa 10 Commandments. Ang sabi ng binatang mayaman, ang sabi niya, Lord, sinunod ko na po yan mula pagkabata pa. Sinunod ko na yan. Sabi ni Lord, ay ganun ba? Meron ka pang isang hindi sinunod. Siguro nakita ni Lord na marami siyang tinatagong kayamanan, may mga ginto pa siguro siya, baka barang ginto. Marami siyang mga ari-arian, di ba? Nakita ni Lord na parang nagkakaroon na ng alikabok yung yaman niya, di ba? Nakita ni Lord. Sa palagay ko kaya hindi nakikita ni Lord yung tinatago nyo? Oh, nakikita naman pala eh. Di ba? Nakikita lahat ni Lord yan. Yung yaman mo, yung ginto mo kung may ginto ka. Yung bank account number mo, alam ni Lord yan. Tama po ba? Baka yung wini-withdraw mo para lang pansarili mo. Sabi ni Lord, oh baka naman anak, nakikita mo yung gawain ko. Di ba? Alam ni Lord yan. Kaya nung nakita ni Lord, nung tinanong ni Lord, sa palagay nyo, nung tinanong ni Lord yung binatang mayaman, sa palagay nyo, hindi alam ni Lord na sinunod niya na yung mga utos? Alam niya.
Gusto lang na sabihin ng binatang mayaman na ito ang totoo. Kaya nung sinabi ni Lord, tama ka, sinunod mo nga, pero may isang bagay ka pa na hindi mo pa sinunod. Sabi niya, ano yun? Ano yun, Panginoon? Sabi niya, ipagbili mo ang lahat mong ari-arian at ang pinagbilhan yun ay pamahagi mo sa mga dukha. Ano yung reaksyon ng binatang mayaman? Nalungkot siya. Siguro hindi pa drawing ang kanyang mukha. Excited pa naman siya dumalo nung Sunday. Siguro Sunday yun. Hindi na sabihin na lang natin. Excited siya, bihis na bihis siya. Gusto niyang makinig ng pangaral ng Panginoon. Oo, kasi blessing. Nung sa isang banda na yun na ang tatanong sa kanya ng Panginoon, nalungkot siya. Sinubok siya. Kaya anong reaksyon ng binatang mayaman? Nalungkot at tumalikod at umalis. Amen. Alam nyo, tandaan po natin, lahat ng pinagpaguran natin dito sa ibabaw ng mundong ito, hindi po natin ito madadala. Pag lumisan ka, tandaan mo po, kaya wag mong hayaan na inaalikubok na yung bago mong 1,000, bago mo pa bitawan. Amen? Tama po ba? Sabi nung mga tambay na kilala ko, sabi niya, matindi naman ito si Juan. Kung bitawan ng piso, bingkong. Kasi sa sobrang kakuriputan. Amen? Ayaw ng Diyos ng kuripot. Hello? Gusto ng Diyos na, alam nyo, sabi ng mga ngaral, iiwanan mo lang yan. At kapag hindi mo yan ginamit at hindi mo alam ang purpose, iba ang makikinabang yan. Hello? Tama po ba? Iba ang makikinabang yan. Kaya para magkaroon ng purpose at ma-please ang Panginoon sa pagpapalang ipinagkatiwala niya sa iyo, kailangan gamitin mo ito sa tamang layunin at nais ng Diyos para sa iyo. Amen? Hindi nalulugod ang Diyos sa mga kuripot. O, wag mong tingnan yung katabi mo, parang tinitingnan mo yata katabi mo. Diba, may pinaguhugutan ka yata. Huwag tingnan. Hindi nalulugod ang Diyos sa kuripot. At alam niyo, yung mapagbigay, maraming kaibigan yan. Amen? Hindi yan mawawalan. Hindi yan mawawalan. Amen? Tama po ba? Hello? Kaya nga sabi ko sa inyo, pagsubok itong umagang ito. Amen? Pagsubok ito. Sabi na, pambira naman bakit naman pinayagan ni Bishop na gano'n ang mensahe ngayon? Di ba? Oh, pati speaker, magwapo pa. Andiyan ka lang. Amen? So maliwanag yun po ang prinsipyo ng generosity. At bago pa po yun, nagpakita na ang Panginoon. Hello? Tingin po kayo rito sa unan, mga kapatid. Alam niyo, sa una pa lamang, sa creation pa lamang, ang Diyos po ay napakabuti sa atin. Bakit po ba? Alam niyo po ba kung ano ang kabutihan na ginawa ng Diyos bago niya tayo likhain? Alam niyo po ba yun? Nilikha niya ang mga bagay, inihandaan niya para ibigay sa atin. Di ba yung sabi, yung vegetation, yung land, inuna niyang i-create yun, likhain, para pag nandoon na tayo, hindi na tayo magugutom. Isipin mo kung inuna tayo at hindi inuna ni Lord yung mga pagkain. Di ba? Ano mangyayari sa atin? Hindi malulugod si Lord na mag-fasting tayo. Di ba? Fasting agad. Matindi na agad na pagsubok. Hindi pa nga nakatikim. Kakapanganak pa nga lang, di ba? Di mas lalong kakabagan ng tiyan mo. Amen? At kapag kinabagan ng tiyan mo, may lalabas na masamang hangin dyan. Di ba? Walang laman ang lahat yan, di ba? Puro hangin. Kaya po, napakabuti ng Diyos na bago niya likhain ang tao, create muna niya ang mga pangangailangan ng tao. Di ba? Yung vegetables, yung mga karne, di ba? Kaya nga, mga isda, yung mga puno, yung mga gulay, amen? And etc. Di ba? Kaya napakabuti ng Diyos, nagpakita na siya. Hindi siya maramot. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, sa umagang ito,
dapat ipapakita mo na ang Diyos ay generous sa buhay mo. Dapat it reflects the character of God. Amen? Kasi pag nakita yan ng mga ibang tao, yan talaga ang born again. Ay, gusto ko dyan. Di ba? Pero kung maramot ka, piso nga lang, nakikipag-away ka na, sasabihin, yan ba ang born again? Di ba? Ayoko na, doon na lang ako sa dati kong reliyon. Pari-pariho din lang naman pala yan. Di ba? Dapat mga kapatid, may kakaiba tayo na ipinapakita sa kanila. Hindi na tayo katulad ng dati. Amen? Sa totoo lang, hindi naman tayo ang nagmamayari ng mga ari-arian na nandyan sa iyo ngayon. Amen? Ipinagkatiwala lang sa iyo yan ng Panginoon. You are stewards sa mga ibinigay ng Diyos sa iyo. Kapartner ka lang, manager ka lang. Di ba nung create si Adan? Ginawa siyang manager doon sa mga bagay-bagay na create. You are only a manager, but you are not an owner. Hindi ka owner. You are not an owner. But you are a manager only. Kaya lang problema, sinasarili mo, kala mo ikaw ang may-ari. Amen? Amen po ba? Nag-aasta kang may-ari, hindi ka ang nagmamay-ari. The earth is the Lord and everything in it. God is the owner. Amen? So yun po ang sinasabi rito. Kaya may pangako ang Diyos sa mga taong mapagbigay. Yun po ang unang prinsipyo ng generosity. At ang blessing po ng generosity, sabi po ng verse 25 ng Proverbs, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen po ba? Alam, minsan, may nakita ako nito, nasaksihan ko talaga. Kung manghingi, mga kapatid, wagas. Pero kung siya naman yung meron para hingian, naku, ang damot. Kung manghingi, wagas, parang uubusin na lang. Pero kung hihingian mo, ang ibibigay sa'yo, kakarampot. Kakaunti. Amen? Yun po ang ugali ng kuripot. Yan po ang ugali ng mga taong hindi talaga lubos naintindihan ang mga bagay-bagay na tinatamasa niya, na yan ay ipinagkatiwala lang ng ating Panginoon. Kailangan po natin gawin na talagang gumagawa tayo sa purpose ni Lord kung bakit ka pinagpapala. May purpose ang Lord kung bakit ka binibigyan ng mga dollar. Bakit ka pinayayaman? May purpose si Lord. Pag hindi mo nalalaman ang purpose, isang araw, ipagsusulit mo yan sa Panginoon. Para kang katulad ng binatang mayaman. Amen? Na hindi natuloy-tuloy ang pagpasok sa kaharian ng langit. Tama po ba? Alam niyo, naalala ko yung sabi ni Apostol Pablo na work out your salvation with fear and trembling. Ito yun. Ito yun kasama sa bahagi ito, Bishop. Kasama ito, Pastor Kevin. Kasi kailangan ma-shape, mahubog ang attitude natin, yung character mo. When it comes to blessing. Amen? When it comes to riches. Kailangan maging tama ang puso natin sa harapan ng Diyos. Kasi hindi lahat ng pagpapala ay magiging pagpapala para sa iyo. Bakit? Kasi nga hindi nagiging tama ang puso mo sa Panginoon. Amen po ba? Parang nanahimik kayo, parang may dumaan na anghel. Di ba tama po ba? O may tama? Yun ang sinasabi ng Diyos. Kailangan gumising na po tayo. Amen? Ang ito po ang totoo. Bakit may mga naghihikaos? Bakit may mga mayaman? Kasi kung lahat ng mayaman, hindi na ito ipapractice. Tama po ba? Hindi mo na kailangang i-practice kung lahat ay sagana. At ang church ay sagana, wala na. So may purpose kung bakit ka dinala ng Lord, kung bakit ka binago, kasi para maging kabahagi ka
sa kaharian ng Diyos. At kapag naging bahagi ka sa kaharian ng Diyos, tiyak na tuloy-tuloy ang pagpasok mo sa kaharian ng langit. Amen? Kasi, nabago na ang ugali mo. Nabago na ang mindset mo. Nabago na ang laman ng puso mo. Hindi puro akin yan. Hindi. Kundi dapat, yung ikaw ay nagbibigay ka sa mga nangangailangan. Amen? Kasi hindi mo ba alam, mga kapatid, na yung panalangin ng mahirap ay ikaw ang katugunan? Hindi mo ba alam yun? Kasi walang saysay ang pananampalataya mo, katulad na sinasabi ni Apostol Pablo doon sa James. Sabi ni Santiago pala doon sa kanyang sulat na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Yan po ang sinasabi. At ang bunga po ng kaligtasan mo ay ang gumawa ng mabuti. Na sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, the fruit of your salvation is to do good works and giving generously to the needs of the church o maging sa mga nangangailangan, ay yan po ay pagpapakita na ikaw ay kinikilala mo na ang mga bagay na nasa iyo ay managmula sa Panginoon. At pinapahayag mo ang iyong pagsunod at ang pananampalataya mo sa pinagmumulan ng mga pagpapala. Amen po ba, Sir Vivian? Kaya natutuwa po kami sa mag-asawang ito eh. Kung iba-iba, hindi ipapagamit yung sasakyan, Bishop. Baka magasgasan yan. Diba? Naalala ko yung dati kong bus. Kasi bago pa lang ako nag-aral ng pagdadrive. Ano pa lang, ang sasakyan pa lang nila, Vios. Automatic. Hindi pa nga ako veterano, hindi pa ako hinitin na mag-drive. Nung pagpapark, kasi yung parking nila, yung gate nila ng kanilang bahay, eksakto lang talaga. Nangyari nung nag-atras na ako, nakalimutan ko, yung side mirror sa right side, naka-close pala. Ang tinitingnan ko lang, yung left side, kaya pala parang may sumisigaw. Na yun na, tatama na sa gate yung gilid ng sa pintuan ng sasakyan. Sumisigaw na. Alam mo, hindi ko naman narinig kasi nakaklose nga. Nung pagganon ko, kasi parang may naririnig ako ba na may sumisigaw, yung pala, tatama na yung pintuan ng sasakyan. Yung nga, tumama nga po, malaki talaga ang yupi. Alam mo yung lock, yung hawakan, yung talaga ang bumaon. Bumaon talaga. Alam mo, talagang takot, tsaka hiyang-hiya ako doon sa nagawa ko. Pero alam mo, ang in-expect ko, napapagalitan ako ng amo ko. Ang sabi lang niya sa akin, huwag ka na mag-alala, okay lang yan. Mas mahal naman kita kaysa sasakyan. Mas mahal kita. Di ba? Grabe talaga, malalim talaga ang pagkabaon ng handle ng gate. At ito pa, may nangyari pa. Nasundan pa talaga. Yung kanyang Santa Fe yata yun. Santa Fe niya, ang ganda. High-in na Santa Fe. Nagasgasan ko rin. At yung isa pang, yung tourer niya na sasakyan. Ha? Nagasgasan ko rin. Kasi nga hindi pa ako nun hiniti. Kaya sabi niya, pero ang sabi niya, alam mo, ang punto lang po doon, yung kanyang puso, hindi talaga naka-attach sa mga bagay-bagay. Amen po ba? Alam mo, the truest thing of our relation sa Panginoon, yung mga bagay-bagay na yan. Yung masyado mong minamahal, pag nagkaroon ng pagsubok, nakikita ni Lord kung saan ang puso mo. Tama po ba? Amen po ba? Tinitingnan ng Lord kung saan ang puso mo. Kaya nabibless kami sa mag-asawang ito. Kahit bago ang kanyang lang sasakyan, pinapagamit nila. Amen? Pero rest assured naman, naiingatan ni Lord yan. Amen? Kasi pag pinagamit mo yan sa Lord, halimbawa kung sakaling medyo magluluma na yan, pag nakita ni Lord ang puso nyo na tama, ipopromote yan. Tama po, popromote yan. Magle-level up yan, Brother Dennis. Amen? Kasi nakita ni Lord yung puso nyo.
Amen? O sabi niya, oh, wow, mapapagkatiwalaan talaga itong mag-asawang ito. Biruin mo, isinir nila yung blessing nila. At baka sa isang banda, pag dumating yung pinakamaganda, nag-level up, sasabihin nila, Brother Dennis, diyan na yan sa church. Gamitin na yan kasi, ang totoo niyan, iiwanan din namin yan pag punta namin sa langit. Di ba? Ang mangyayari, matutuwa pa ang Panginoon. Amen? Kaya, tandaan po natin, the Lord promised to those who are faithful, who are stewards, faithful stewards, sa mga bagay-bagay na pinagkatiwalaan niya sa atin. May kaakibat po siya na pagpapala. May pangako po ang ating Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may pangako ang Diyos. Amen. May pangako po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. At kailanman po hindi magsisinungaling si Lord. Hindi siya magsisinungaling. Kasi po, gusto ni Lord, kung bakit niya tayo pinapahintulutan na subukin sa mga bagay-bagay doon sa material. Kasi gusto ni Lord na maging tama ang ating attitude. Yung character natin. Kaya nga sinasabi niya, kung gusto mong mag-impok ng kayamanan, mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Bakit? Kasi sa langit, walang magnanakaw. Sa langit, walang kalawang nakakain ng mga material na yan. Subukan mo mag-impok ng kayamanan dito. Amen? At siguro, nasubukan nyo na, dumami na ang iyong pananalapi, nagkaroon ka na ng mga alas, ginto, siguro mayroon ka ng kaba. Kinakabahan ka na baka ikaw ay i-hold up. Amen? Natatakot ka na at hindi ka na nakakatulog ng maigi, ng maayos. Amen? Nagpapatunay lamang na sinasabi ng Biblia, kung saan ang iyong kayamanan, ay nandun din ang iyong puso. Amen? Kaya gusto ni Lord na i-practice natin ang generosity. Bakit? Para mapalaya tayo na ang ating puso ay hindi nakaugat doon sa mga yaman at kayamanan na meron ka ngayon. Amen? Amen po ba? So God's generosity, yung prinsipyo po ng generosity, nakikita po ng Diyos yung character natin. Ang Diyos ay nagnanais kasi may pangako siya. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8? Anong sabi doon? Malapit na po tayong magtapos. So nais ko lang po na maging malawak. Nais ko lang po na sa simpleng mensahe ng Diyos, kailangan maunawaan natin na ito ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Gusto ng Diyos na maging mature enough tayo when it comes to material things. Amen? Upang hindi po ito maging hadlang na hindi ka makapasok sa kaharian ng langit. Amen? Amen po ba? Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maliwanag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So iniibig ng Diyos. At in verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ano ang sinasabi na ano ang pangako ng Diyos? Magagawa niya na pasaganahin kayo sa lahat ng iyong kailangan. At kung kayo'y sumagana, ang sabi ng Panginoon, meron kayong gagawin na mga mabubuting gawa. Yun po ang layunin ng Diyos. May pangako ang Diyos. God is able to make you rich, to make you prosper. Amen? Magagawa ng Diyos. Amen? Sabihin po natin, magagawa ng Diyos na ako ay kanyang pasaganain. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. So ito po ang nais po ng Diyos. At ang sabi po niya dito sa verse 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat, ang siyang magpapatunay
napatapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo, dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. Biruin mo, because of your generosity, because of your faithfulness, yung mga tao na hindi ligtas ay maliligtas. At magpupuri sila sa Panginoon, magpaparangal sila sa Panginoon. Kaya naman, lagi mong maririnig ang sinasabing ganito. Iyan ang born again. Amen? Hindi mo maririnig na yun. Yan ang born again. Kaya madamot yan. Diba? Amen po ba? Kailangan baliktarin natin ang kaisipan ng mundo na may pakita natin na tayo talaga ay mga anak na ng Diyos. Amen? Pinalaya na tayo sa espiritu ng pagkamaramot. Let us practice generosity. Di ba? Amen po ba? Yung una po, yung generosity of God. Yung pangalawa, God's generosity as a foundation. Pangatlo, yung generosity as a reflection of your faith. Amen? Ito yung gusto ng Diyos. At ang pang-apat po, generosity in practice. We should practice generosity. Kasi ayon sa binasa natin sa Proverbs, ayaw ng Diyos ng kamay na tikom. Amen? Alam nyo, ito yung pinaka-common illustration. Ang isang timba o galon, di ba sinahod mo yan doon sa gripo? Pag napuno yan, ano ang gagawin mo para masalinan uli? Ibubuhos mo, isasalin mo. Gagamitin mo yun para makasahod ka uli. Ganon din po, yun ang gusto ng Diyos sa atin, mga kapatid. Alam niyo, minsan kaya inaalaw ng Diyos ang mga nagkakaroon ka ng maraming stress, nagkakaroon ka ng mga karamdaman sa katawan, kasi nagiging maramot ka na. Tama po ba? Yung covering, yung protection ng Diyos naroon. May pangako ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga kung babasahin mo yung Malakias, the book of Malakay, galit na galit ang Diyos doon sa kanya mga anak na nagiging makasarili. Ang gaganda ng kanilang mga bahay, pero yung templo ng Diyos ay wasak na wasak. Amen? Naghihikaos. Kaya ang sabi ng Panginoon, pinapahintulutan niya ang mga salot. Amen? Mga piste. Pinapahintulutan ng Diyos para nang sa ganon ma-realize mo na talagang hindi ka nagiging tapat sa Panginoon. Ma-realize mo na hindi ka pa lubusang sumusunod sa Panginoon. Amen? Tandaan natin, doon sa mga taong nagiging matapat, may kaakibat na pangako. Minsan kasi ang thinking natin, doon sa mga greedy, ang thinking niya pag nagbigay siya, mawawalan siya. Yung sinasabi na, paano naman ako? Yun lagi ang bukang bibig ng mga greedy. Paano naman ako? Paano naman ang kinabukas namin? Yung laging isip. Pero alam niyo po ba, kung ang kaisipan mo ay yung laging, ano kaya kung tulungan ko siya? Ano kaya kung ibigay ko ito dahil marami naman kami? Di ba? Alam niyo, doon po natutuwa ang Panginoon. Hello? Alam niyo kung bakit ka binibigyan ng hanap buhay ng Diyos? Kasi may purpose yan. Para maging kasama ka, kabahagi ka sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ang mabuting balita. Amen? Kasama ka doon sa Matthew chapter 28. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Amen? Nasa go and preach the word to the world. Preach the word of God to the whole world. Go and make disciples. Na kahit nagtatrabaho ka, kapag nalalaman mo ang purpose mo, para ka na rin nagmimisyon. Para ka na rin nagbabahagi. Amen? Hindi naman po pwede na lahat tayo magtatrabaho, wala nang mangangaral. Amen? Hindi naman lahat mangangaral. Paano naman ang mga pangangailangang finances kung lahat mangangaral? Amen? Kaya lahat ng iyan, may dahilan at may purpose si Lord. Amen? Dapat alam mo yung purpose mo. Dapat alam mo yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen?
Kaya sa umagang ito yung challenge sa atin. Kailangan mabago yung heart natin. Kailangan magkaroon tayo ng puso na bukas palad. Lalong higit sa lahat, sa gawain ng Diyos. At pag sinabi mong sa gawain ng Diyos, kasama na ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Pwede naman kami magtrabaho kung sabi pagtatrabaho. Kasi baka sinasabi nyo, umaasa na lang yun sa tithes and offering ko. Diba? Hindi ko naman sinasabi na mayroong ganito. Wala rito yon, Bishop. Nasa labas yun. Amen? Amen po ba? Kasi alam mo, nakakalungkot, yung sa mga pinanggalingan ko rin ng mga church, tumaba lang ang pastor niya. Sinabi niya, tumaba ang pastor ko, tithes ko yan, offering ko yan. Di ba? Nagkaroon lang na sasakyan ang pastor niya, ang tithes ko yan, mga offering namin yan. Alam mo, nakakalungkot pag ganun. Ibig lang sabihin, pinapatunayan lang na hindi mo pa talaga nalalaman kung ano ang purpose ng Diyos, kung bakit ka pinayaman. At pangalawa, nakikita ng Diyos ang puso mo, hindi pa talaga nababago. Amen? Amen, nakakalungkot kapag nanatili po tayo sa ganun. Kasi parang magiging katulad tayo ng binatang mayaman na nalungkot. Alam mo, kapag kinakausap ka ng Lord, merong audible voice ang Holy Spirit na kinakausap ka. Na mabuti yung nasabi, ganito, may binubulong siya sa'yo. Sasabihin niya, di ba pinagpala ka ngayon? Ibigay mo yan doon, doon sa May audible voice, mayroong kang conviction, yung puso mo, kinakausap ka. Minsan hindi ka nga pinapatulog Kaya lang nilalabanan mo. Baka guni-guni ko lang yun. Di ba? Hindi. Meron kaming pupuntahan ngayon. Kailangan ko to. Di ba? Baka nananagilip lang. O gisingin ko nga sarili ko. Hindi mo pala alam, yung audible voice na yun, kinakausap ka na ng Holy Spirit. Para iabot mo yun doon. Para ibigay mo yun doon sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Alam mo, one day, kakausapin na harap tayo sa hukuman ng Lord. Sasabihin niya, saan ka nung nangangailangan ako? Saan ka nung nawalan ako ng damit? Saan ka nung nawala akong matulugan? Saan ka nung nauhaw ako? Tatanong ng Lord, kailan ka ba nauhaw? Kailan ka ba nawala ng tulugan? Kailan ka ba naging hubad? Sasabihin ni Lord sa'yo, yung mga dukha na nagugutom at hubad, yung mga walang pagkain, yung mga nauuhaw. Ang sabi ng Lord, kapag ginawa mo ito directly sa akin. Amen po ba? Ito yung maliwanag po sa atin, mga kapatid. Alam nyo, nakakalungkot, maraming pastor ang nagsa-sideline. Maraming mga manggagawa ang nagsa-sideline. At minsan hindi na napapabayaan ang gawain. Kasi nga, tayo rin kasi ang may kakulangan. Totoo po yung maraming mga churches na walang instrumento, walang manunugtog. Nung una, may nanunugtog. Kaya lang sa una, kailangan pang sabihin, Ma'am, pwede bang bigyan mo? Wala na kaming bigas. Ma'am, wala na po kaming sabon. Kailangan pang ganunin na alam naman nila na walang hindi naghahanap buhay dahil nga nandoon na tumutugtog. Amen? Hindi na po dapat kailangan ganun. Meron tayong conviction, meron tayong Holy Spirit. At ang ating puso ay binabago ng Diyos para mas lalo ang Diyos ay matuwa sa ating paglilingkod. Amen po ba? So marami pong ganun. Ang iba nga nung mga 90s, ang iba iniwan ng church at nag-abroad. Sasabihin lang ay magmiministeryo pero nagtrabaho pala. Marami po. Kasi nga po, yung sistema ng administration ng mga iglesia noon ay walang pakialam sa mga worker. Walang pakialam sa pastor. Amen? Tandaan po natin, there is a very reason why you have so much material, so much money. Amen? Di ba Rochelle? Kaya si Rochelle, nakikita ko pag pinagpala yan, hindi niya papahintulutan na yung mama niya maglalakad na lang. Maiinitan. Bibigyan niya ng magandang sasakyan. Malapit na niyang i-promote. Tama ba, Rochelle? Magiging manager na yan at sa huli, magiging may-ari na yan ng company.
Amen? Kaya yung nang baba sa kanya, mabuborn again. Yung mga gumagawa ng mga kung ano-ano, na natulungan mo na nga, ikaw pang masama. Mabuborn again yan, Rosel. Mabuborn again yan. Mamamanga sila sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Katulad ng inawit natin. Amen? Amen po ba mga kapatid? Sa umagang ito, alam ko na kahit po maiksi o mababaw ang mensahe ng Diyos, alam ko nangungusap na ang Diyos sa atin. Sabi ng salita ng sa Revelation, if you hear the words of God, do not harden your heart. Amen? Kung napakinggan mo ang tinig ng Diyos, huwag mo nang patigasin ang puso mo. Amen? Pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Pagsubok po ba o pagpapala? Wow, amen. Alam mo, pagkatapos ng pagsubok, may tama. Galing talaga ni Sister Elma. Amen? Sa Diyos ang papuri. Kaya huwag tayong mag-iba pag may pagsubok. Pagkatapos yan may, wow, very good. Amen. Don't give up. Don't give up pag may pagsubok. Kaya hindi ako nag-give up. Kasi may pagsubok akong kinuha. Alam niyo na yon. Pero salamat. Naka-first move na po ako. Sa biyaya ni Lord, nakahulog na po ako. Amen? God is faithful. Nasubukan ko na po nung una pa man kung gaano katapat ang Panginoon. Na kahit wala pa akong trabaho noon, nasubukan ko na kung gaano katapat at makapangyarihan ang Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso sa Panginoon. Let us continue to humble our heart, our mind to the Lord. Kasi communion po ngayon. Amen? Kailangan maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Ang buhay natin, ang puso natin. So, let us remain in the attitude of worship habang tinatawagan po natin si Bishop Keats para po sa ating sunod po na gagawin po natin. Amen? Palakpan po natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang papuri.